Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's me again, Jennifer S. So for today's video mga kasari, bakit kaya merong mga bagong usbong pa lang na tindahan ay gusto na kaagad ng price war? Yes mga kasari, price war ang ating topic for today. Ayan, kasi nga sa napapansin ko dito sa may amin, yung bagong usbong pa lang na tindahan, gusto ko na kaagad makikipag-price war sa amin ditong lahat. So comment down below mga kasari, maganda ba kapag ikaw ay nagnenegosyo ay gusto mo kaagad na makikipag-price war sa mga katabi mo or sa mga kasamahan mo? Well, merong mga ibang mga sari-sari store na mala convenience store kung tawagin, pero parang takot maiwan sa ere sa bentahan. Convenience store ka na nga, hello, bakit ka pa matatakot na may iwan ka sa bintahan? Nga kung samantala kung isipin na isang sari-sari store na mala convenient, is kompleto ka ng paninda, marami kang paninda, so maraming option si buyer na pumunta or bumili sa tindahan mo. So you don't need na makipag-price war ka sa iba. Bakit? Number one, nangungupahan ka, nagre-rent ka, may mga tauhan ka. Let's say, 24 hours ka nag-ooperate. So, meron kang palitan na tauhan. Ang tauhan mo, sabihin natin apat, dalawa sa umaga, dalawa din sa panggabi kasi 24 hours ka nga. Ang bayaran mo pa sa kuryente, mga kasari. Meron ka pang kuryente. Ilang ref pa ang nag-ooperate sa tindahan mo. Let's say, sa nakikita ko dito sa katabi ko, meron siyang apat na ref na upright. Meron din siyang dalawang ice cream. So, yung magkaibang ice cream niya, may magnolia, may ice cream. So, ilan? Tapos, mga ilaw niya ay sobrang dami, may aircon pa siya. Ngayon, ipasukin pa ang kanyang store. So, yung store niya is hindi naman gaanong kalakihan at sobrang bagsak niyang magpresyo. So, hindi ko alam kung baguhan pa lang siya sa negosyo. Kasari, kung bago ka pa lang sa isang sari-sari store, hindi ka dapat makipag-price war. Kasi, hindi mo pa alam ang mga tinatawag na overheads, mga expenses na ma-incurred mo sa pag-operate mo sa tindahan. Lalo na at hindi ka naman hands-on sa inyong tindahan at meron kang let's say meron ka mga tauhan na nagbabantay sa tindahan mo. And isa pa mga kasari, hindi yan gaano kalakasan ng tindahan niya sa nakikita ko. Kasi nga, kapag ang isang pack ng swakto, ayan, kami dito lahat, ang bintahan namin ay 125 pesos ang isang pack. Sa kanya ay binibenta niya ng 120. And pag nag-wholesale ka niyan, sa pagkakaalam ko, andyan sa 117. So, meron siyang 3 pesos. And kami din dito ay nag-wholesale din. So, 125 ang aming bintahan. So, dyan pa lang, ang benta mo ay 3 pesos lang. Tapos, 3 pesos lang ang kinikita mo sa isang pack. And sa mga iba-iba pa niyang paninda, sa napapansin ko din, ay nandyan lang siya sa 10% ang tubo niya sa lahat ng kanyang items. Sa amin dito, yung 12 ounce is 20, lahat kami sa kanya ay 15. So, hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng power para magpresyo na sobrang baba talaga. Yun, masasabi nating advantage sa mga mamimili. Disadvantage naman sa iyo na ikaw na isa kang sari-sari store owner. Bakit? Kasi meron kang mga overheads, kasari. Hindi naman ikaw mismo ang nagbabantay. Meron kang mga expenses, mga pasasahurang mga tauhan sa tindahan mo. And kauumpisa pa lang ng business mo, hindi pa gaanong kalakasan, hindi mo pa masyadong alam ang kalakaran dito man sa area na pinaglalagyan mo ng business mo. Tapos makikipag-price war ka na agad. Bakit hindi ka na lang pumantay, di ba, kasari? Kung ikaw ay isang sari-sari store owner, dapat hindi ka masyadong mababa sa lahat ng mga tindahan.
let's say more on kung competitive ka lang dapat. Hindi ka dapat magbaba ng sobrang baba. Ako naman ay hindi naman ako pwedeng sumunod sa kanya na magbaba ng presyo. Kasi nga matagal na ako dito sa tindahan ko at ako ay nangungupahan. Iniisip ko yung aking mga gastusin, mga bills, mga bayaran, mga renta. Kung susunod ako sa gusto niyang mangyari na nakikipag-price war siya dito sa amin, ay malulugi ang tindahan later on, di ba? Katulad na lang sa na-vlog ko sa inyo before, na merong umusbong na bagong isang bigasan, nakagaya lang din dito sa akin. Ngayon, ano nangyari mga kasabi? Di ba binlog ko sa inyo, 3 weeks lang, wala na, sarado na siya. Hindi na siya nakapag-roll ng kanyang bigas. O di ba? Kasi nga, kung gusto mo na umasenso ang tindahan mo, dapat nandyan ka sa tamang pagpipresyo. Kasi ang tamang pagpipresyo, yun ang batayan para maging successful ang iyong business. Any kind of business, it means price. Kailangan marunong ka magpresyo nang hindi lugi si customer, hindi rin lugi ang negosyo mo. Kumikita ka, nakikinabang si customer, mas nagikinabang ka kasi ikaw ang may-ari at nagtatayo ng business mo. Diba? Right, mga kasari, hindi talaga dapat makikipag-price war. Kaya sa inyong lugar dyan, mga kasari, kung merong mga bagong usbong na mga tindahan na para bang nagpapahiwatig ng price war sa mga paninda mo, huwag mong pansinin. Ayan, yun ang aking may papayo. Pabayaan mo siya. Kung gusto niyang ganyang klase ang kalakaran ng negosyo niya. 3 months, pinakamatagal. Sa kanya yan malalaman ang mga cost and expenses niya. Sa kanya yan mararamdaman, ay, bakit hindi na ako makapag-roll ng ganitong item? Ay, bakit hindi na tayo makabili ng ganito? O, diba? Kasi nga, yung isisweldo mo at ibabayad mo sa mga expenses sa tindahan mo ay kulang pa sa tinutubo mo kapag ikaw ay nakikipag-price war na hindi na tama ang pagpapatubo mo sa iyong tindahan. Diba? O yun. So, di ba, magandang topic ito mga kasari, na dapat hindi ka makikipag-price war. Kasi kapag nakikipag-price war ka, ikaw ay talo. Di ba? Kung hayaan mo siya, kung gusto niyang mababa ang presyo, bahala siya sa buhay niya, o di ba? Hindi naman ang negosyo mo ang magsasuffer later on. Kasi matagal na tayo dito at alam ko ang kalakaran ng isang negosyo. Tayo ay matagal na nangungupahan. Let's say yung mga katabi ko dyan ay bagong-bago pa lang at wala pang kaano-ano sa pagninegosyo ay bigla mong magbaba ka ng magbaba. Ang 7-Eleven, magandang magpresyo. Convenience store talaga. Meron siya talagang pinagbabasihan ng mga tauhan niyang pinagsuswelduhan. So, yung 7-Eleven at saka yung dito sa tabi ko is halos magkapareha lang sila ng ino-offer na service. Wala nga lang tong GCash, pero naglo-load siya. And one more thing, nagbebenta rin siya ng ice. Ang ice nga niya ay 3 pesos lang. So ako dito ang ice ko ay 4 pesos. Yung iba nga mga kasari 5 pesos ng ice. We're talking about mineral. Mineral ang ginagawa natin ice. Hindi tayo gumagawa ng nawasa na kahit 2-3 ay okay na. Hindi pa nga pwede kasi ang mahal na ng kuryente, di ba? So dapat, kapag ikaw ay nagtitindahan, lahat ng mga cost and expenses mo na ini-incurred mo sa iyong business ay ika-count mo yan. Kung gusto mo na magtatagumpay ka at maging successful ang iyong tindahan, magtatagal ito at lalago. So, hindi talaga lalago ang isang tindahan mga kasari kung hindi ka marunong mag-presyo. Kasi ang presyo ang pinaka batayan sa pag-asenso. Hindi yung mura mong ibibigay kay customer na hindi ka naman kumikita. Meron ka ding mga expenses na dapat mong isaalang-alang bago ka magpatong ng presyo ng mga paninda mo. Hindi mo babaan, o sige, sa'yo lahat ang bili. O ngayon lahat ng mga customer sa'yo bibili. Sa susunod mga buwan, hindi ka na makapag-roll, wala ka ng pambiling ganito,
Unti-unti yan mga kasari eh. Kung wala na tayong pang-roll sa alak, ay wala na tayong pang-roll sa ganito. Anong nangyayari? O, di ba? Kasi nga, mismanagement ang tawag dyan kung hindi ka marunong magpresyo ng iyong mga paninda. O, diba? So marami na tayong daldal for today. Kamusta naman po ang inyong tindahan? Itong payo ko sa inyo mga kasari, dapat kung kayo ay baguhan lamang sa pagsari-sari store, hindi kayo dapat makikipag-price war. Mag-isip kayo ng paano nyo presyohan ang inyong paninda na hindi kayo lugi, i-carry yung mga expenses, tumutubo ka, nababayaran yung pagod mo, hello, ayan, diba? So, yun ang aking tip for the day, mga kasari. Hindi dapat magpa-price war sa ibang mga kasari-sari store. Pabayaan mo sila. Kasi hindi naman ang negosyo mo ang magsasuffer later on, kundi ang sa kanila. So, thank you so much guys for watching. Yun ang aking payo bilang isang matagal na sa isang sari-sari store. Kung gusto nyong tumagal ang inyong business, huwag makipag-price war sa mga katabing sari-sari store. Thank you so much guys for watching and see you again on the next one. Bye!